Makapuso, naglabas muli na babala si US President Donald Trump laban sa Iran ngayong gabi. Sa isang post sa Truth Social, iginiit ni Trump na mamamatayan niya ang buong sibilisasyon at hindi na makakabawi kung hindi makikipagkasundo ang Iran. Ang Iran, tinanggihan na ang panukala ng Amerika para sa pansamantalang tigil putukan at naglatag ng mga sarili nilang kondisyon. Sa gitna po nito, patuloy ang mga airstrike sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Kabilang sa mga nasawi ang isang Pilipina. Saksi si Chino Gaston. Kuha ito sa pagdama ng mga missile sa isang petrochemical complex sa lungsod ng Jubail sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Batay sa ulat ng news agency sa Iran, inatake ito ng Iran. 7 ballistic missile umano ang pinakawalan patungo sa Eastern Saudi Arabia ayon sa mga otoridad doon. Napabagsak daw ang mga missile at tumama ang mga debris malapit sa energy facilities. Kahapon, ang pinakamalaking petrochemical complex naman ng Iran ang binomba ng Israel. Patuloy ang alingaw-ngaw ng mga air siren sa iba't ibang bahagi ng Israel kanina na hudyat ng parating na mga missile. 10 oras na lang bago matapos ang palugit ni US President Donald Trump sa Iran. Babala ni Trump, itutuloy na niya ang bantang wawasakin ang lahat ng tulay at power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. Git ni Trump, pinal na ang deadline, bagamat ilang beses na niyang binago ito. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want to say tell you that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. Batay sa ulat ng state media ng Iran, tinanggihan na nito ang proposal ng Amerika para sa agarang tigil putukan. Sa halip ay naglatag umano ang Iran ng 10 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng sigalot sa rehiyon, protocol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz, pag-alis ng sanctions at pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ambassador ng Iran sa Pakistan, nasa kritikal at sensitibong bahagi ang mga hakbang para matapos ang gulo. Batay sa mga ulat, Pakistan ang nagsisilbing mediator para sa usapang ceasefire. Isang opisyal naman sa Iran ang nanawagang gumawa ng human chain ang mga artist at atleta sa mga power plant sa kanilang bansa. Giit niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura, bagay na ipinunto rin ng tagapagsalita ng United Nations. Any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Si Trump ipinagkibit-balikat ang akusasyong posibleng war crime ang pag-atake sa mga civilian power plant. Pero umaasa raw siyang di aabot sa puntong yun. You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God sought is His good. direction? Because God is good. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy. Nagbabala na ang Israel sa mga taga-Iran, huwag muna sumakay ng tren dahil magiging delikado roon maging sa mga railway line. Isang Pilipina ang kabilang sa nasawi sa airstrike sa Haifa, Israel nitong linggo. Nasawi siya kasama ang kanyang mister na Israeli at mga biyanan. Tinanong si Trump kung magtutuloy-tuloy ang giyera kung hindi makikipagkasundo ang Iran. You have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ng Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran. No? Pero
Ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and for another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi